Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, September 10, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Very, very stable. Estado ng Pilipinas, normal umano ayon kay Executive Secretary Bersamin sa kabila ng umiigting na issue ng katiwalian. Bilyong-bilyong pisong planong pautang ng South Korea sa Pilipinas sinuspindi dahil sa pangamba sa korupsyon. Sa ibayong balita, mga taga-Nepal, sinunog ang Parliament Building at bahay ng ilang politiko dahil sa pagngingit-ngit laban sa korupsyon. 30 luxury cars ng pamilya Diskaya nasa kustodiya na ng customs. 8 kotse itinuturing na smuggled. Sa palakasan, Alex Ayala pasok sa round of 16 sa Sao Paulo Open. Sa showbiz, Chris Aquino nagpasalamat matapos ang matagumpay na operasyon. At pambato ng Pilipinas sa Miss Globe na si Annabelle McDonald naghahanda na para sa laban sa Albania. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naninindigan si Executive Secretary Lucas Bersamin na normal ang lagay ng bansa sa kabila ng mga anomalya sa infrastructure projects. Tanong tuloy ng mga reporter kay Bersamin, normal din ba ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno? At habang mainit ang usapin sa Pondo ng Bayan, mabilis namang lumusot sa komite sa Senado ang mahigit 27 billion pesos na proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Very, very stable. Yan ang tingin ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa estado ng bansa sa kabila ng anomalya sa flood control projects na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno rito. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more supposedly perceived to be destabilizing. I don't see any threats. Dahilan para linawin ng media kung normal lang ba ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. No. I'm not saying, do not take me out of context. Huh? Pero normal sa mga ganung issue. No, dynamics. Sa usapin naman, higit 27.3 billion pesos na panukalang budget ng Office of the President para sa 2026 na 72% na mas mataas kumpara sa approved 2025 budget. Paliwanag ng Malacanang, malaking porsyento nito ay ilalaan sa hosting ng Pilipinas ASEAN Summit sa susunod na taon. Umabot lang ng higit 30 minuto ang deliberasyon ng Senate Committee on Finance at agad itong pinasa. By tradition, Mr. Chair, we usually welcome the budgets of the OP, PMS with open arms and support. And by tradition, we usually approve it. There being no objections, the budget of the Office of the President, the Presidential Management Staff are now deemed submitted. Kasabay nito, nagkasanang pagkilos sa ilang grupo sa labas ng Senado para kalampagin ang mga senador na huwag agarang palusutin ang proposed budget ng Office of the President. May malawak na korupsyon, may iskandalo sa flood control. This is the proper time and venue para sa mga senador na tanungin ang Pangulo, ang opisina ng Pangulo, paano ginastos ang confidential funds. Hindi na dapat nila pinaiiral ang parliamentary courtesy sa pagpasa ng budget dahil hindi na nila business as usual ngayon sa gitna ng mga anomalya sa paggamit sa pera ng bayan. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Ipinahihinto ni South Korean President Lee Jae-myung ang planong pautang sa Pilipinas sa halagang 700 billion won o 28 billion pesos dahil sa alegasyon ng korupsyon at mismanagement ng mga proyekto. Sa Facebook post, sinabi ni Lee na hindi na maipagpapatuloy ng South Korea ang naturang loan para sa pagpapatayo dapat ng mahigit 300 mga tulay. Sa gitna ito ng isyu ng korupsyon sa mga flood control projects sa Pilipinas na kinakasangkutan ng mga kontratista at maging opisyal ng gobyerno. Nilinaw naman ng Department of Finance na walang existing loan agreement sa South Korea para sa naturang proyekto. Pero sa sunod na pahayag, inamin din ng DOF na dati nang inilapit ang proyekto sa SOCOR para sa posibleng pautang. Ngunit hindi itinuloy ang diskusyon dahil hindi nagkasundo sa scope of project. Ayon pa sa ahensya, nakikipagnegosasyon na ang Pilipinas sa France para sa posibleng pagpopondo ng naturang proyekto. Kaugnay niyan, binanata ni ML Party List Representative Leila De Lima ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno sa gitna nga ng isyu ng pagpapahinto umano ng loan project ng South Korea sa Pilipinas. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni De Lima na nakakahiya ang malawakang korupsyon na nangyari noong panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama na ang flood control projects at Parmali issue. Sa privileged speech naman ni De Lima nitong hapon, sinabi niya na hindi nakataka-taka kung magdududa ang mga dayuhang bansa sa kakayahan ng Pilipinas na magpatupad ng mga proyekto kasabay ng korupsyon. Dagdag ni De Lima, posibleng sumunod rin ang iba pang kaalyadong bansa sa ginawang pag-atras ng suporta ng South Korea sa Pinas. Yan ay kung hindi masasawata ang korupsyon. Isa si De Lima sa nagsusulong ngayon ng Independent Commission na mag-iimbestiga ng korupsyon sa pamahalaan. Hihintayin pa ba nating mangyari sa atin ang mga nagaganap ngayon sa Indonesia at Nepal kung saan sinusunog ng mga bahay at mga opisina ng mga government officials? Let us be vigilant. There are attempts to hijack legitimate protests and twist them into a destabilization campaign. Nagbitiw sa National Unity Party at Majority Bloc sa Kamara si Cavite Representative Francis Barzaga sa gitna ng usaping may namumuong kudeta laban kay Speaker Martin Romualdez. Git ni Barzaga, mali ang alegasyon na siya'y nangungulekta ng pirma para patalsikin ng Speaker. Paliwanag niya na misinterpret ng partido ang komento niya ukol sa pagbibitiw ni Deputy Speaker Puno. Dinidiin din ni Barzaga na matagal na niyang ipinaglaban ang interes ng NUP kahit na marami ang kontra sa politika. Samantala, binanatan rin niya si House Speaker Martin Romualdez at nananawagan ngayon ng investigasyon sa anomalya umano sa pondo ng flood control projects nang maging caretaker si Romualdez sa kanyang distrito. Bigo si Senator Marcoleta na maibalik sa Senate compound ang dating DPWH official na si Bryce Hernandez at sa halip ay ipinapalipat siya ng mataas na kapulungan sa Pasay City Jail. Matatandaang ipinasight in contempt si Hernandez ng Senate Blue Ribbon Committee hearing matapos magsinungaling sa kanyang pagsusugal sa kasino. Una siyang ipiniit sa detention facility ng Senado pero nang humarap sa hiwalay na hearing ng Kamara September 9, hiniling ni Hernandez na huwag na siyang ibalik sa Senado dahil anya sa banta sa seguridad. Inilipat si Hernandez sa PNP Custodial Center at ngayon napagdesisyonang ilipat na sa Pasay City Jail. Si Hernandez ang kumanta sa umano ipagkakasangkot ni Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga anomalya ukol sa flood control projects. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ngayong September 10 ang nasa 30 luxury cars ng mga diskaya. Ayon sa ahensya, 8 rito ang hinihinalang smuggled o walang legal na dokumento nang i-import ang mga ito sa bansa at nang umano'y magkabayaran. Nasa mahigit 10 kawani naman ng ahensya ang nakatakdang patawan ng show cause order dahil sa posibleng pagkakasangkot sa anomalya. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Cadillac,
From high end to the end. Mula sa 12, umabot na sa 30 mamahalin at high-end na sasakyan na pagmamay-ari ng kontrobersyal na pamilya Diskaya ang nasa kustodiya na ng Bureau of Customs. Ito'y matapos isurrender ng pamilya sa ahensya Martes ng gabi ang isa pang Mercedes-Benz. Ayon sa ahensya, base sa kanilang inisyal na investigasyon, kumpirmado na 8 sa mga ito ang hinihinalang smuggled, lalo't walang certificate of payment ang mga ito. Walang dokumento sa madalit salita. So yan ay red flag kagad na potensyal na talagang maraming nangyaring mali dyan. Kabilang sa 8 kotse na ito ang Rolls-Royce Cullinan 2023, Mercedes-Benz G62 AMG 2022, Bentley Bentayga 2022 at Lincoln Navigator L 2021. Mga sasakyang kailangan pa ng limpak-limpak na pera para lang mabili. Iisyuhan ng mga ito ng warrant of seizure at detention dahil sa kawalan ng papeles. Habang ang 7 rito may import document nga, pero wala namang payment certificates. Kabilang dyan ang Jeep Grand Wagoneer 2023 ng mga Diskaya, Cadillac Escalade ESV 2022 at Maserati Levante Modena 2022. Meron 15 araw ang nag-import nito, ang nagpasok nito sa bansa upang ipakita sa amin ang kanilang mga dokumento na tama kanilang pinagbayaran or tama rin ang kanilang dokumento. Makikita namin yung complete picture, sabi nga ni Commissioner, no? Once we get to the next phase of the investigation. Hanggang katapusan ng buwan ang binigay na palugit ng ahensya sa mga consignee para magpaliwanag at patunayan ang legalidad ng pag-import ng mga mamahaling sasakyan. Ang 14 namang sasakyan na kasama sa mga nasawatan ng BOC, kumpleto ang papeles mula import entries hanggang certificate of payments. Pero isa sa ilalim pa rin sa post-transaction audit para suriin kung walang irregularidad sa pag-acquire at pag-import nito. Habang ang kasusuko lang kagabi na sasakyan, under verification pa ang mga papeles. Isinapubliko rin ng ahensya ang mga pantalan na pinagbagsakan at dinaanan ng mga sasakyan. 7 sasakyan ang idinaan sa Manila International Container Port o MICP, 5 sa Batangas, tig-3 sa Cebu at Port of Manila, habang hindi pa matukoy saang pantalan idinaan ang 8 hinihinalang smuggled cars. Kaugnay niyan, nasa mahigit 10 kawani ng BOC ang nakatakdang pagpaliwanagin sa bisaya ng show cause order. Ang mga ito kasi nakitang nakapirma sa mga processing at release form ng mga undocumented na sasakyan. Hindi muna pinangalanan ng ahensya ang mga ito, lalo na ang ilang matataas na opisyal gaya ng division heads na umano'y sangkot sa katiwalian. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Maglalabas ng show cause order ang Commission on Elections laban sa Pangulo ng Centerways Construction na si Lawrence Lubiano matapos nitong umamin na nagbigay siya ng 30 milyong pisong donasyon sa kampanya ni Senator Chis Escudero nitong 2022. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, labag sa Omnibus Election Code ang donasyon ng mga government contractors. Iniimbestigahan din ng COMELEC ang humigit sa 50 kontratista na nagbigay rin ng pondo sa 26 na kandidato, kabilang ang 7 national candidates, 15 political parties at ilang lokal na opisyal. Kasunod ng sagot ni Lubiano, pagpapaliwanagin naman ng COMELEC si Escudero hinggil sa issue. Humingi na rin ng certification ng COMELEC sa DPWH para tukuyin kung ang mga construction firm ay tunay na government contractors. Babala naman ng komisyon, posibleng makasuhan ng election offense ang sinumang mapatutunayang lumabag, kabilang ang parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong. Nagbitiw na si Nepal Prime Minister KP Sharma Oli sa gitna ng lumalalang anti-corruption protest ng mga residente sa Kathmandu. Tinutuligsa ng mga kabataan ang umano'y malawakang korupsyon, maging ang pagbaban ng pamahalaan sa social media na lalong nagpalala ng karahasan. Sa kanyang resignation letter, sinabi ni Oli na uurong siya para sa pampulitikang solusyon at dialogo. Nitong Martes, hinarang ng mga demonstrador ang parliament at sinunog ang bahay ng mga opisyal, kabilang na ang kay Oli. Ipinasara na rin ang Kathmandu Airport dahil sa kapal ng usok sa lungsod. Hindi naman bababa sa 19 ang namatay na at higit 100 ang sugatan sa mga insidente.
Naglabas na ng subpoena ang Department of Justice sa negosyanteng si Atong Ang kasama ang aktres na si Gretchen Barreto maging laban kay dating NCRPO Chief General Jonel Estomo at mahigit 60 katao pa. Kaugnay yan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kinumpirma ito ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion kung saan nagsimula ng ipaabot ang mga subpoena o patawag nitong Martes at patuloy hanggang Miyerkules. Para po yan sa preliminary investigation sa multiple murder at kidnapping. Nauna na ang nilagyan ng Immigration Lookout Bulletin ng mga ipinangalanan sa kaso. Nilinaw naman ng DOJ na maaari ng humiling ng precautionary hold departure order kapag pumasok na sa pagdinig ang investigasyon. Matatanda ang mariing itinanggi na ninaang Barreto at Estomo na may kinalaman sila sa pagkawala ng mga sabungero. Ang goal po natin is to have everyone serve their subpoenas by today. So we can expect na all 59 or 60 of the respondents would have been able to receive their subpoenas yesterday or today. Fighting and thriving. Looking and feeling good ngayon ang Queen of All Media na si Kris Aquino matapos ang kanyang matagumpay na operasyon. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Aquino ang larawan kasama ang kanyang dalawang anak na sina Bimby at Josh. Habang hawak ang kamay ng kanyang mga anak, sinabi niyang marami na silang pinagdaanan pero patuloy ang tapang at laban dahil na rin sa dami ng dasal at suportang kanilang nakukuha. Inulan naman ng pagbati at patuloy na suporta ang bagong milestone na ito sa kanyang kalusugan, hindi lang mula sa fans, kundi pati sa kanyang mga kaibigan sa industriya gaya ni Connie Reyes, Melay Cantiveros Francisco at Camille Prats. Tuloy ang tapang, Chrissy. Susunod, Peking Government ID Factory nabuwag sa Valenzuela City. LGU nagpatupad ng mas mahigpit na security features sa PWD at senior IDs. At Pinay tennis sensation Alex Ayala umusad sa round of 16 ng Sao Paulo Open. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island pasado alas 5 ng umaga ng Miyerkules. Umabot sa 600 metro ang abo na tumagos sa Baguio City, Negros Occidental. Ayon sa PHIVOX, nasa alert level 2 pa rin ang bulkan habang nasa yugto ng degassing o paglalabas ng gas at pressure ito. Nakapagtala naman ng 7 volcanic earthquakes at humigit 1,200 na tonelada ng sulfur dioxide sa nakalipas na 24 na oras. Matatanda ang huling pumutok ang Canlaon nito lamang May 13. Pinapayuhan naman ng publiko at mga eroplano na iwasan ng 4 na kilometrong permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group Land Transportation Office at Valenzuela City Local Government ang paggawaan ng mga pekeng government IDs sa lungsod. Nakumpiska ang daang-daang counterfeit IDs at mga kagamitan sa pagmamass-produce ng mga to. Nagpatupad naman ang Valenzuela City ng bagong security features sa kanilang mga ID habang pag-aaralan ito ng ibang ahensya gaya ng LTO. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Asan ang panggawa? Asan ang panggawa? Ayan, ito. Nasa kote ang mag-asawang suspect hapon ng September 8 matapos sugurin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang bahay sa Valenzuela City. Natuklas ang one-stop shop ng peking government IDs ang naturang bahay. Tayo ay nakapag-confiscate ng napakaraming IDs. Different IDs from PhilHealth, driver's license, national ID, SSS ID, birth certificate. At may mga nakuha tayo doon, mga peke, PRC ID, you name it. Halos lahat kaya nilang gawin. Lantarang binibenta online ang mga peking ID sa halagang 40 pesos hanggang 1,000 piso at ipinapadala sa customer gamit ang courier service. Ayon sa LTO,
kahit may security features na ang driver's license, nagagamit pa rin ito sa panloloko. Sometimes nagagamit talaga. No? So it's an eye-opener for us to review our security features again. No? And talagang gusto namin tutukan ito. We want to put an end here. No? Nag-aalala ang iba pang ahensya ng gobyerno dahil sa perwisyong dulot ng mga peking ID. Ang peking PWD IDs ay nagdudulot ng malaking lugi sa maliliit na negosyo. Ayon sa Valenzuela local government, umaabot sa 20% ang nawawala sa kita ng micro-enterprises. Kaya naman ang remedyo sa Valenzuela City, ang bagong cards ng Valenzuela City ay may security seal na. Itong security seal ay galing Germany pa, encrypted ho ito. So pag ito po ay skinan, makikita po ang complete information ng real owners. So hindi ho nadadaya ho ito. Pag pinunit po at ipapalit sa ibang card, sarili po magsa-self-destruct, mapupunit na ho yan. Naghihigpit rin ang PhilHealth laban sa pamimeke ng ID at members data record. Napag-alamang may binibenta online na peking PhilHealth ID sa halagang 300 hanggang 900 pesos. Nag-create kami ng task force and partnership MOU with the PNP Anti-Cybercrime Group. And from that time on, nagkaroon na po ng 16 na entrapment hanggang ngayon. And 8 po sa kanila ay na-convict po at meron pong nakakulong. Sa kabila ng mga ebidensyang nakalap, hirit ng mag-asawang suspect, tinuruan lang silang gumawa ng fake ID at hindi sila ang mastermind. Ginagawa na lang namin yung trabaho namin para kumita. Pero hindi po namin i-expect po na bawal po yun. Kasi nga po, gawa po ng kahirapan po. Siyempre po, may mga anak din po kami. Ayon sa PNP, taong 2022 pa ay aktibo na ang operasyon ng mga suspect. Kinasuhan sila ng falsification of documents sa ilalim ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginigiit ng Department of Justice na hanggang sa witness protection lang ang papel ng ahensya sa kasong isinusulong ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, direktang nakikipag-ugnayan ng ICC kay retired Police Colonel Royina Garma para sa kanyang mga statement at posibleng sinumpaang salaysay o affidavit. Nilinaw din ng DOJ na hindi nito alam ang nilalaman ng mga salaysay at ang tanging inaasikaso ay ang kaligtasan ni Garma. Si Garma, na dating PCSO General Manager, ay may kasong murder kaugnay sa pagkamatay ng PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga. Matatandaang nauna nang ibinulgar ni Garma ang umano'y reward system sa ilalim ng War on Drugs ni dating Pangulong Duterte sa investigasyon noon ng House Quad Committee sa umano'y extrajudicial killings sa bansa. Aminado naman ng DOJ na posibleng maging state witness si Garma, pero kailangan muna niyang ituro ang mas malaking sangkot sa kaso. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na nakatakdang makipagpulong si Garma sa mga opisyal ng ICC sa bansa. Ipinagkibit balikat ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang hiling na pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matatanda ang hiniling sa Marcos government ng abogado ni Duterte sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman ang pagpapauwi kay Duterte sakaling pagbigyan ng ICC ang request for interim release. Una nang pinagpaliban ng ICC ang confirmation of charges hearing ni Duterte ngayong buwan dahil hindi umano niya kakayanin ang humarap sa korte dahil sa kanyang edad. Pero para kay Bersamin, hindi niya papatulan ang komento o hiling ng mga pribadong abogado ukol sa kanilang mga kliyente. I am not too sure how to respond to that because that's outside of our purview. Whatever opinions supposed lawyers have about their respective clients, we leave it to them. We should not be made to react because we do not care about their comments.
Matagumpay na nakapasok sa round of 16 ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Sao Paulo Open sa Brazil. Matapos niyang talunin ang world number 380 na si Yasmin Mansouri ng France. Sa score na 6-0, 6-2, tinapos ni Ayala ang laban sa loob lang ng 1 oras at 10 minuto. Dinomina ng world number 61 na ngayon na si Ayala ang laban. Sa panayam, inihayag ni Ayala ang kasiyahan sa mainit na suporta ng crowd matapos ang kanyang unang salang sa Brazil at South America. Mula sa kanyang WTA 125 title sa Mexico, susubukan namang dagdagan pa ni Ayala ang panalo kontra kay Julia Riera ng Argentina sa susunod na round. Congrats and laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, go, 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 Philippines! Pambato ng bansa sa Miss Globe 2025 na si Annabelle May McDonald. Naghahanda na para sa pagsabak sa Albania. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Puspusan na ang paghahanda ni binibining Pilipinas Globe Annabelle May McDonald para sa kanyang laban sa Miss Globe sa Oktubre. Ano-ano ang paghahanda niya? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Lalaban para sa bayan. Excited at ready nang lumaban muli sa international stage ang pambato ng Pilipinas na si Annabelle May McDonald mula sa Iligan City. Si Annabelle ang representative ng Pilipinas sa very competitive at prestihiyosong Miss Globe 2025 na gagalapin sa bansang Albania sa darating na Oktubre. Sa kanyang send-off nitong Miyerkules, September 10 sa Cubao, Quezon City, excited na humarap sa media si Annabelle kasama ang iba pang binibini beauty queens. Ibinahagi rin ni McDonald ang ilang preparations at learning niya sa pagsali sa pageant. Q&A and debate is slightly different in the sense that there's definitely more adrenaline, much more emotions. I do get a little passionate sometimes, so that's something that I'll be keeping in check. Not too much, not too little, just right. Being open to change. Anything can happen at any time, and letting go of the small details, letting go of that control, and just surrendering everything to God. Dagdag pa ni Annabelle, hindi lamang kultura ng bansa ang nais niyang ibida. I would like to highlight the most, aside from our hospitable nature, of course, would definitely be Philippine textiles. I think that's something that we've been sleeping on for a little too long. We have so many different textiles from different regions across the country. That's really something that I've been working on. I really would love to integrate as much textiles as possible into my wardrobe. And that's why I'm very grateful to have the support of our Filipino designers. And of course, nagpasample rin si Annabelle ng kanyang winning rampa. Matatanda ang taong 2022 nang itanghal na first runner-up si Annabelle sa Miss Universe Philippines. Sinundan naman ito ng pag-uwi ng Corona bilang first runner-up sa Miss Charm 2023. Kaya naman ngayon, maiuwi na niya kaya ang Corona na para sa kanya? Gaganapin ang Grand Coronation Night ng Miss Globe 2025 sa darating na October 15 sa Albania. Good luck and laban, Annabelle! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Marami sa mga Pinoy mahilig sa branded. Pero kung hindi afford for sure, ang iba ginagaya na lang. Panoorin. Gayang-gaya naman ah. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa dating National Security Agency contractor sa Amerika na si Edward Snowden. Sabi ni Snowden, hindi mapagkakatiwalaan ng pamahalaan
kung ang pinakamataas na opisina ay ligtas sa pagsusuri dahil sila dapat ang nangunguna sa pagpapakita ng pagiging bukas at pagiging tapat. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.